Come on, let's smile in our faces. Hallelujah. Happy New Year. Ah? Happy New You. Amen? Happy New Me. Amen? Totoo po ba tayong lahat ng mga naririto, araw-araw binabago po ng Panginoon? Can I hear aloud, amen? Purihin ng Panginoon. Hindi lang ayos ang mukha, ayos din ang puso. Tingnan mo nga yung mukha ng katabi mo. Mukha bang maayos ang mukha niyan? Amen. At of course, pag maayos ang face, maayos ang heart. Amen. Amen. Glory to God, purihin po ang Panginoon, no? Tayo po ngayon ay nasa pangatlong linggo na po. Kagaya ng sinabi po sa atin ni Coach Micaela, no po, na grabe ang bilis ng time. Sabi sa katabi mo, ang bilis ng time. Bilis ng panahon. May nagbago po ba dyan sa katabi nyo? Amen. Gumanda po ba yan? Amen. Pinagandang version po ba yan ng Panginoon? Sabihin mo sa katabi mo, kung hindi ka lang rin lang pinagandang version ng Panginoon, naku po, it's about time na tayo po ay magpaganda sa Panginoon. Can I hear aloud, amen? Amen. Purihin ang Panginoon. So, today po, we are going to talk about, the title of the message this morning is, Start Now. Amen? Start now. Simulan po ulit natin ang taong ito na kung saan tayo po ay kumakapit sa pangako ng Panginoon. Can I hear aloud, amen on that? First Sunday, we talk about the old is gone, the new has come. No? Sino po sa inyo dito binabago ng Panginoon? Taas ang kamay, lahat ng binabago ng Panginoon. Totoo po ba yung mga dati nating mga ugali, yung mga dati nating mga pagkatao, yung mga bagay na nagpaparumi sa atin at nagpapabagal ng takbuhin natin sa Panginoon ay unti-unting binabago ng ating Diyos na buhay. Can I hear aloud, amen? Alam niyo po, dati hindi tayo mabait. Sino mag-a-agree? No? Pero ngayon, mabait na yan. Amen? No? Mabait na po ba yung katabi natin? Hindi na po ba yan suplado? Amen. Mahina ang amen. Hindi na po ba yan suplada? Amen. The old is gone, the new has come. No? Kung magmumultuman yung dating pagkatao, no po, alam niyo po, agad-agad nire-rebuke. Can I hear amen on that? Second Sunday, we talk about beyond our point of view, beyond my point of view. Higit sa ating mga pananaw, kung meron po tayong dapat panghawakan, ay yung mga pangako ng Panginoon sa ating pong mga buhay. No, kagaya po ng preach po sa atin last Sunday, grabe po, no, dapat panghawakan natin kung ano talaga ang sinasabi ng Panginoon sa atin. Hindi lang natin panghahawakan kung ano ang sinasabi ng mundo sa bawat isa sa atin. And today, let's talk about start now. No? Gusto ko pong i-encourage ang bawat isa po sa atin na tignan sa mas malalim at mas malawak na pananaw kung ano ang ginagawa ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin sa taong ito. Can I hear amen on that? Tignan ang kabuuan upang makita po natin ng Diyos, hindi kung ano ang mga kabiguan po natin in the past. Sino po mag-a-agree? We have so many failures in the past. Taas ang kamay, lahat ng nabigo. Tayo po, di po ba? No? May mga failures, may mga pains, no? May mga discouragement, may mga pangyayari in the past that sometimes nagpapastop sa atin to do what pleases the Lord, to do kung ano yung mga bagay na gusto ng Panginoong ipagawa sa bawat isa po sa atin. Pero again, yes, nag-fail po tayo last year. Yes, may mga bagay na hindi tayo natapos nung nakaraang taon. Sino po sa inyo may hindi natapos at tinutuloy-tuloy mo ngayon? Taas ang kamay, lahat ng mga hindi natapos. Lahat po ba kayo, may natapos po kayo last year? No? Pero may hindi tayo natapos. Hello? Let us be reminded by the Word of God this morning that God is advancing. Ang Panginoon working. Ang Panginoon may ginagawa. Ang Panginoon may inaayos. He is far more than what could you imagine. Malayo na. Malayo na yung pinagdalan sa iyo ng Panginoon. Marami ka ng mga pagsubok na pinagtagumpayan. Kaya this year of 2025, marahil mayroon tayong mga bagay na hindi natapos. But again, brothers and sisters in Christ, let us all be reminded that God is at work until up today.
may ginagawa ang Panginoon hanggang sa mga panahon ngayon. Can I hear a loud amen on that? Today, ang ating pong passage ay matatagpuan in Ephesians 5 verse 15 to 17. Tayo pong lahat ay tatayo sa umaga pong ito just to give the honor to the reading of the Word of God. No? Basahin ko po yung verse 15, kayo po yung 16, and then sabay-sabay po nating basahin yung verse 17. Sa pagsisimula ng taong ito, napakagandang panghawakan po ang salita ng Panginoon from Ephesians 5:15 to 17. Ano po sabi ng verse 15? Be careful then how you live, not as unwise, but as wise. Verse 16 kayo po, 1, 2, ready, begin. Verse 17, sabay-sabay. Therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Pinagpala po ang pagbasa ng salita ng Panginoon. Tayo pong lahat ay yuyuko at manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa iyong katapatan, sa iyong kabutihan, sa amin pong mga buhay. Lord, naniniwala kami as we study your word today. Lord, ikaw ang mag-o-open ng aming mga mata, ng aming mga isip. Lord, ikaw ang magpapakita sa amin ng mga bagay na nais mong makita namin sa umagang ito. Ang aming pong panalangin, gamitin mo lamang po ako bilang alulod ng iyong pagpapala at hayaan mong ang tinig ng Diyos ang marinig ngayon at hindi tinig ng tao. Holy Spirit, take charge today. May your name be honored and glorified in the mighty name of Jesus. And everybody shout aloud, Amen and Amen. Pwede po ba nating palakpakan ng Panginoon sa umagang ito? Come on, yung pinaka-the best clap of praise na pang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Sige po, tayo po ay makakaupo sa presensya ng Panginoon this morning. Tayo po ngayong umaga ay nakatayo sa threshold ng isang bagong taon. We are in the beginning of this new year. Can I hear amen on that? No? Nasa isang bagong taon po tayo sa oras na ito, karaniwan na para sa mga kagaya po nating mga mananampalataya na minemeditate natin yung mga nakakaraang taon kung ano ginawa natin. Sino po sa inyo dito may binabalikan? Hello? May binabalikan tayo. Ano ginawa natin? Ano nangyari last year? So here we are at 19th date of 2025. 19. Tama po ba 19 ngayon? Iniisip ko, paano natin gagawin ang taong ito? Paano natin, anong bagay ang gagawin natin for God to be happy once again? Hello, are you with me? Magiging abala ba ako? Or gagamitin ko ang taong ito, ang mga oras ko para sa Panginoon? Hello? Sa 364, or sabihin natin 365, kapag po ba natapos ang taon, magbabalik tanaw din ba ako kagaya ng ginawa ko nung nakaraang taon? Nang may kagalakan or magbabalik tanaw ako ng may panghihinayang? Hello, are you with me? No, titignan ko ba or titignan ba natin ang inaharap ng may pag-asa or titignan po ba natin ang inaharap na punong-puno ng pangamba? Sino po sa inyo dito pagtungtong ng taon ng 2025 kinabahan ka? Taas ang kamay lahat ng kinabahan. Be honest. Kasi anuin tayo ng Lord. Sino kinabahan? Nag-worry. Nag-alala. Lord, 2025 na pala. Ito pa lang ang nangyayari sa buhay ko. Lord, 2025 na pala. Parang ang bilis ng panahon may hindi ako natapos last year. Again, there is a passage in the Bible that I believe that can help us to look forward this year of 2025. Ito pong passage na ito, binasa natin kanina, pero gusto kong basahin siya sa Tagalog. Ano po sabi sa Tagalog? Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng mga matatalino at hindi tulad ng mga mangmang. Verse 16, gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon, sapagkat puno ng kasamaan ang kasalukuyang panahon. Verse 17, huwag kayong maging hangal. Sa halip, unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon.
Sabi ko, Lord, sa pagsisimula ng 2025, ano ang passage na ibibigay mo sa akin? Anong lalakaran ko? Anong dapat na maging hakbang ko? Anong dapat iisipin ko? Anong dapat na maging lakad ko bilang mananampalataya na nagdedeklara that I am Christian? Hello? Are you with me? Alam nyo, the Lord brought me in this passage. Sabi ng Panginoon, sabi ko, Lord, why? Ayoko mag-preach ng ganito. Pero sabi ng Lord, nak, kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo mamumuhay. Hello? So sa talata pong ito, inilahad ni Apostol Pablo ang kahalagahan ng pag-aaral ng salita ng Panginoon, ano ba dapat ang kailangan nating isaalang-alang itong taon ito. No, marahil last year marami po tayo na pagtagumpayan. No, maraming mga magagandang nangyari sa buhay natin. Sino sa inyo maraming magaganda? Taas ang kamay. Meron po ba magaganda? Ay, Pastora, magandang nangyari sa akin kasi last year ako kinasal. Pastora, maganda yung nangyari sa akin kasi bakit? Last year nagkaroon ako ng promotion. Pastora, maganda yung nangyari sa akin kasi in-spare ako ng Lord. Muntikan na akong mamatay, muntikan na akong masagasaan, pero iningatan ako ng Panginoon. Marami po tayo mga magagandang pangyayari. But again, gusto ko po bilang pagbabalik natin sa taong ito, bagong taon, nasa beginning tayo ng New Year na ito na po, kailangan po nating panghawakan at gawin ito bilang mga mananampalataya ng Diyos. Number 1 point po, hindi ko papakabain ang mensaheng ito. According sa passage na binasa natin, number 1, be careful how you walk. Be careful how we walk. Why? Ang daming nakapaligid sa atin, nakatingin. Nag-aabang kung magkakamali ka o hindi. Hello, are you with me? Ingatan mo bawat lakad mo. Ingatan mo bawat sasabihin mo. Sometimes wala ka nang ginagawa, marami na silang sinasabi. Yung may ginawa ka pa kaya? Hello? Yung wala ka nga ginawa, may nasasabi ang tao eh. Yung may nagawa ka pa kaya, lalo pag mananampalataya ka. Hello? Sabi, therefore, be careful how you walk. Not as unwise, but as wise. Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo mamumuhay, mamuhay kayong tulad ng matatalino. Hindi tulad ng mga mangmang. Importante sa Diyos, may wisdom. Sabi mo sa katabi mo, wisdom. Importante sa Panginoon na ang mga anak niya, this year of 2025, lumalakad ayon sa kanyang katwiran at kalooban. Hello? Pag sinabing may wisdom, nag-iingat. Hello? Pag sinabing may wisdom, hindi basta-basta nagsasalita. Pag sinabing may wisdom, inaawat ang sarili sa mga bagay na pwedeng magmulto sa kanya because may dating pagkatao pero dahil may wisdom, teka lang, hindi ko gagawin, Lord. Sakal na po ako. Gusto ko na pong gumante. Marami na po siyang sinasabi about me. Pero dahil sinabi mo, Panginoon, hindi, nasa iyo, Panginoon, ang vengeance, hindi ako magsasalita. Hello? Are you with me? Pwede namang, hello? Tama po ba? Pwede namang gumante. No? Alam niyo po, bago po nabuo ang preaching na ito, meron po akong pangyayari na talaga naman. Wala akong sinasabi sa kanya. Sabi ko sa asawa ko. Pero alam niyo, sabi niya, oy, ang pagiging pastor, wala lang sa simbahan, nasa tahanan din. Hello? Pero hindi siya yun. Sabi ko, inaano niya ako, nire-rebuke niya ako. Sabi ko, bakit gano'n? Nagsasalita siya. He judged me, Daddy. Inano lang naman kita. Pinaalalahanan lang naman kita para hindi ka magkamali. Bakit niya ako ginudge? Pero alam niyo po, sabi niya, it's okay. Maawa ka sa kanya. Sabi, maawa daw ako. Sabi ko, oo nga no. Yung sinabi niya, siya lang ang nakakaunawa at sa tingin niya, para sa kanya tama. Ako naman magpapaalala lang kasi asawa ko siya at ayokong ang aming buhay pagsasama ay masira because of ano. Hello, may kausap po ba ako ngayon? But again, I was reminded, sabi ko, Lord, mag-iingat. Oo nga, ang hirap palang mag-ingat.
Hello? Pero alam niyo po, I tame my tongue. Bahala ka na, Lord, sa Kanya. If you wanna rebuild Him, rebuild Him. And God is good and faithful. Hindi ikaw ang gaganti. But, narinig ko, ganun, may nangyari. Sabi ko, it's not my hands, God, it is you. Naawa ako sa Kanya. But you know what? Isa lang ang bagay na pinatunayan ng Panginoon. You don't need to say anything. No. Hindi mo kailangang magsalita. Be careful. Sabi mo sa katabi mo, be careful. Huwag magbitaw-bitaw agad ng salita. Why? Because if it is not from him or from her, it will bounce back to you. Babalik. Proverbs 4 verse 26 to 27, give careful thought to the paths for your feet and be steadfast in all ways. Siyasatin ang landas na lalakaran, sa gayon ang lakad mo ay laging matiwasay. Sino po sa inyo dito nagnanais na ang lakad niya maging matiwasay sa harapan ng Panginoon? Taas ang kamay. Totoo po ba? Walang mananalangin, Pastora, gusto ko yung buhay ko pumalpak. Tama po ba? Walang nananalangin sa atin na, Pastor, gusto ko yung buhay ko, maging miserable. Lahat po tayo, gugustuhin po natin maging matiwasay ang lakad natin. Pero sabi ng Bible, siyasatin ang landas na lalakaran. Para daw Para yung lakad natin ay laging matiwasay. Sabi ng Bible, verse 27, do not turn to the right or left. Keep your foot from evil. Wow, huwag kang liliko sa kaliwa, sabi ng Bible, or sa kanan. Humakbang ka, papalayo sa lahat ng kasamaan. Hello? So there is a specific command from the Lord. Sabi ng Bible, huwag kang pupunta sa kanan, sa kaliwa. Kasi pwede kang maligaw. But again, ang sabi ng Bible, sabi niya, kung may pupuntahan ka, puntahan mo yung lugar na kung saan ito ay hindi kasalanan. Lugar na hindi ka dadalhin sa kasamaan. Hello? 1 John 2, verse 5 to 6, sino mag-a-agree sa akin? Totoo po ba to? Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig ng wagas sa Diyos. Hello? Sa ganito, nalalaman natin na tayo'y talagang nasa Kanya. Sino mang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Kristo. Paano po ba namuhay si Kristo? Nung inaway na po ba siya ng mga Pariseo, Saduceo at saka mga scribes? No? Nung inaway na po ba siya ng mga scribe at ng mga iba't ibang mga religious leaders in the church, gumanti po ba siya? Wala po siyang ginawa. Well, in fact, alam niyo po, ang Panginoon talagang nagpakita at nagpamalas ng totoong pagmamahal. Hello, are you with me? Be careful how we walk. This year of 2025, atin pong ingatan yung bawat lakad natin. Why? May kapitbahay tayo nagmamasid sa atin. May mga katrabaho tayo at mga kaklase na nagmamasid po sa atin if you are students. May mga tao po sa paligid po natin, tinatansya ka at winiweigh kung ikaw ba talaga ay totoong mananampalataya o mananampalatayang paglinggo lang at pag Monday to Saturday wala na sa Panginoon. Mga magulang at mga kapatid, maliwanag po ang Biblia. No? Sa lahat ng sitwasyon ng ating mga buhay, we need to be careful on how we walk. At kasama sa pagiging careful ay yung pagsasalita, the way we live, every decision na gagawin po natin, kailangan po ay nakaangkla sa kalooban ng ating Panginoon. Can I hear amen on that? Ano po sabi nung pangalawang punto? Second point po natin, sabi po, the same passage, make the most of every opportunity. Sulitin ang bawat pagkakataon. Hindi lahat po nabibigyan ng pagkakataon. Can I hear amen on that? Maniwala po kayo sa akin, pag minsan yung opportunity pumasok sa'yo at tinamiss mo, minsan hindi na umuulit. No? Hello? Totoo po ba yun? Minsan ang opportunity hindi na nauulit. Minsan ang opportunity, kaya nga oportunidad pwede siyang minsan lang dumaan. Pwede rin siyang maulit. Pasalamat ka kung mauulit, pero not all the time, ang opportunity nauulit. Kaya ang sabi, make the most of every opportunity. No?
lumilipas ang panahon, dumadaan ang bawat pagkakataon. At hindi lahat ng pagkakataon, no, nagagrab ng bawat isa po sa atin. Sabi nga po ng verse, making the most of every opportunity. Because the days are evil. Bakit kailangan kong sulitin yung oras ko? Sabi ng Bible, because the days are evil. Because the enemy, one of the tawag dito, ang target ng enemy, nakawan tayo. Ang target ng enemy, pumatay, mangwasak. Yan ang trabaho niya. Kaya nga maniwala ka tayo sa hindi, pwedeng masayang ang bawat oportunidad na ibinibigay sa atin po ng ating Panginoon. Can I hear a loud amen on that? Amen? Totoo po ba? James 4 verse 14, yet you do not know what your life will be like tomorrow. No, you are just a vapor that appears for a little while and then vanishes away. Tayo daw po, mga magulang at mga kapatid, hindi nga ninyo alam kung ano nangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo ay parang usok. No? Parang usok lang daw po. Sandaling lumilitaw at agad nawawala. No? Alam niyo po, kanina lang, kausap mo, pero wala na. Kinuha na pala siya ni Lord. Kahapon lang, kausap mo, pero wala na. Kaya nga ang paalala po sa atin dito sa passage na ito, gamitin daw po natin yung bawat pagkakataon. Hello, are you with me? May mga oportunidad na binibigay sa atin ng Panginoon to share the gospel, no? To show how we care to everyone, to pray for them when they are in need. No? Alam niyo po yon, ginagampanan yung mga bawat pagkakataon na binibigay sa kanila ng Panginoon. Bakit? Kasi maliwanag sa kanila yung calling nila. Maliwanag sa kanila yung mga bagay na pinagagawa ng Diyos sa kanila. Making the most of every opportunity. No? Alam niyo po, nagbagong taon po kami na yung aking mother-in-law ay kinuha na ng Panginoon. We celebrated New Year nang meron po kaming patay sa aming pong harapan. But you know what? Mga magulang at mga kapatid, sabi ko sa Panginoon, I know, Lord, you have a purpose. I know, may dahilan ka. Bakit? At sabi ko, very lang din ang pagkamatay ng nanay because nangyari po iyon sa season na masaya yung paligid. Sabi ko, Lord, you ready us. Hinanda mo lang kami. But you know what? Sunday, alam na namin, 29, last Sunday, alam na po namin yon na anytime mag-a-arrest ang nanay. Kasi nasa hospital na siya. Iniwanan po namin siya ng Saturday ni Jeff doon sa hospital. Naka-ICU na siya, naka-tube na siya. Sabi ko, pero bago yon, Saturday ng madaling araw, bago siya iakyat sa ICU, napag-pray namin siya. And she was crying. Sabi ko, Nay, galawin mo yung yung noo mo, yung ganun. And then ang nanay, eto gumagalaw ang noo, tsaka yung kamay niya, pag hinawakan mo, naggaganon siya. Sabi niya, she was crying. Sabi ko, Lord, sabi ko gano'n, Nay, okay na kami, okay lang kami. Pero kung gusto mo magpahinga, okay na. Sabi namin gano'n sa kanya. Even si Jeff, tapos yung kapatid niya na nasa abroad, naka-online po sila. And then, nakikipag-usap kay nanay. Pero sabi ko, Nay, pupunta kami sa church. Just the usual. Today is Saturday, pupunta na po kami sa church. Aalis na po kami. Alam po namin na pagbalik namin, alam namin na anytime she can rest. Tapos, sabi lang niya, wag niyo kong babalitaan. Kasi Christmas party ng church noon. Hindi ko kaya. Kung magdidesisyon kayo, tatanggalin ng tubo, kayong 3 na lang. Pero never na niyo kung i-confide. Sabi ko, ang hirap naman noon. Wala kaming alam kung ano nangyayari doon. Pero sabi ko doon sa sister-in-law ko, 7 p.m. I call yung sister-in-law ko. Ate, sabi ko gano'n, kamusta na? Ayan sabi niya gano'n, tinanggalan na namin ng tubo. Tapos sabi niya, sakto-sakto ta. Sabi niya, 7:36, wala na si nanay. Sabi ko lang sa kanya, may purpose ang Lord. May dahilan ng Panginoon. Sabi ko, hagte. Sabi ko ganun sa kanya. But you know what? Sabi ko, Lord, kailan makakarinig ang pamilya ng husband ko? And that is the time, ni-remind ako ng Lord with my prophecy sa Singapore. Isang prophetess na nag-prophesy sa aming mag-asawa na nag-remind sa akin, sabi niya, through the marriage mo kay Rosemary, ang magdadala for them to hear the word of God. Sabi ko, Lord, paano? Ngayon, sabi ko, Nay,
I'll make this opportunity talaga to preach the word. And I thank the Lord, sa kamatayan ng nanay, yun yung pagkarinig ng pamilya, ng mga pamangkin, ng mga kapatid, ng tatay, ng salita ng Panginoon. Alam niyo po, sabi ko nga, Lord, may dahilan ang lahat ng ito. Can I hear amen on that? Alam niyo po, sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Vice versa ang nangyari. During that time, bago po nangyari na mamatay ang nanay, may kausap ko na po yung father, yung kapatid ng tatay naman. Na pag-pray mo yung bahay, ang lola may nakikita dito, ganyan. Pero bago yung pinaghahandaan ko yung preaching ko sa kanila kasi talaga po sila po ay, they are very devoted. They are the very devoted Christian na talagang they have graven images and ganyan. Sabi ko, sige po, pinaghahandaan ko po talaga. As in, pinaghahandaan ko. Sabi ko, pagkatapos mong ililibing ng nanay, doon naman sa kabilang side, vice versa. Side ng nanay, side ng tatay. Alam niyo po, isang bagay lang sinabi ko sa Panginoon, this is it, Lord. Dinadala mo lang po kami, Panginoon, sa kung ano ang kalooban mo sa pamilyang ito because you love this family. You love this family. Alam niyo mga magulang at mga kapatid, totoo po, hindi po natin alam kung ano ang araw ng bukas. Yes, malungkot. Sabi ko nga, namatay ang tatay ko, I was so in pain. Pero nung namatay yung mother-in-law ko, mas masakit sa akin. Why? Because nung pinapasok niya ako sa buhay nila, sabi ko, Lord, she was so lovable. Talaga naman. Sabi ko nga kagabi, habang nagbabaybay kami, pauwi ng Loma de Gato, sabi ko sa asawa ko, namimiss ko ang nanay. Pero wag ka umiyak, pero ako nakakamiss sa nanay. Pero ako ang Kasi gusto ko, alam niyo po, ibang magmahal ang nanay. Alam niyo po, kinikimotherapy na lang yon. Talaga namang nanginginig yon. Pero pag dumating kami sa bahay nila, pinagluluto niya po kami. Ganon po siya Sabi ko, Nay, pwede ka na magpahinga. Sabi niya, hindi, magluluto ako. Pero alam niyo po, mga magulang, mga kapatid, doon ko lang nakita na totoo Ngayon, nandito tayo sa mundong ibabaw. Pero bukas, paano na? Ngayon, kausap mo lang yan, pero mamaya, paano na? Nakatayo ako sa harapan ninyo, pero paano na bukas? Hindi po natin alam. Kaya, we need to what? Making the most of every opportunity. Kakamayan mo, huwag ka nang magdamot, kamay lang yan Yayakapin mo, huwag mong ipagdamot, mamaya, wala na pala. Bukas, wala na pala. We do not know po kung ano ang araw ng bukas. No, hindi po natin alam. Sabi ng Bible, because Satan is a robber. Magnanakaw siya. At ang ninanakaw niya, buhay ng tao. Na alam niyo po yon, para mapulpil pa yung kalooban ng Panginoon sa buhay ng tao niya, teka lang, nanakawan ko to. Tatanggalan ko ng kapayapaan, tatanggalan ko ng pag-asa tong tao na to para siya ay mawala ng pag-asa bago man lang siya mamatay sa buhay na ito, sa akin siya magtitiwala. That's how Satan works. Ganun po tumatrabaho ang demonyo. Kaya nga, mga magulang at mga kapatid, kagaya po ni David, sana ito ang panalangin natin in Psalms 90 verse 12. Pwede po ba nating basahin? Ano po sabi ng salita ng Panginoon? So teach us to number our days, that we may present to you a heart of wisdom. Sabi ng Tagalog, ipaunawa niyo po sa amin, ang buhay namin ay maiksi lang upang matuto kaming mamuhay ng may karunungan. So ibang translation, kaya ituro mo po sa amin ang pagbilang ng aming mga kaarawan upang kami ay mangagdamo ng pusong may karunungan. Mga magulang, it is a prayer for increase of awareness about the brevity of life. Maiksi lang ang buhay. Kaya nga kung may panalangin si David, Lord, teach us to numbers our days. Turuan mo kaming bilangin yung bawat araw namin. It is not a mathematical count of how many days we live here on earth. Hindi po ito yung 72 years old ka, hindi po iyon. But rather, it is a request for help na magamit yung bawat araw, magamit yung bawat pagkakataon according sa kung ano ang plano ng manlilika sa pagkakataong ito. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Gamitin ang bawat pagkakataon. Sabi niya, bakit? Bakit ito yung prayer ko, Lord? That we may gain a heart of wisdom. That we may gain a heart of wisdom. That we may present to you a heart of wisdom. Kasi pwede po akong magkamali.
Pwede po kaming magkamali. Pero sino po sa inyo dito mag-a-agree po sa akin, this year of 2025, sasamahan tayo ng Panginoon, taas ang kamay. Amen. Papalakpak ang mga kamay na yan. And making the most of every opportunity. Wisdom is essential. Hello, are you with me? Bawat oportunidad, napaka-importante, may karunungan. No? Ano yung karunungan na prayer mo? Lord, wisdom about eternal nature. Bigyan mo po ako niyan. No? Our earthly lives are full of limitations. Sino mag-a-agree? Limitado lang ang kakayahan natin. Sabi mo sa katabi mo, limitado lang ako ha. Minsan naiinis din ako. Hello? But God's power is boundless. Can I hear a loud amen on that? His timeline is infinite. No? And His purpose are everlasting. Ang Panginoon po, no? Kung meron kang panalangin, Lord, wisdom about the eternal nature. Yung bang gagawa ako ng isang bagay na magbibigay ng alin, ng impact eternally. Yung gagawa at magsasalita ako, Panginoon, no, bibigay ng glory sa iyo. Yung bang pag tinignan ako ng mga katrabaho ko, ay, oo, Christian, di umiinom. Ay, oo, Christian, di nag-smoke. Ay, oo, Christian, ganito buhay. Hindi pag tinignan ako, teka lang, compromiser ako. No, it's not. It's not that the way God wants us to be. Hello, are you with me? Lord, give me wisdom about eternal nature. Magbigay ako at maglaan ako ng mga bagay, Panginoon, patungkol sa panglangit, Panginoon. Yung mga bagay, pupunuin ko ng mga magagandang bagay, Panginoon, ang buhay na ito. Bakit? Kasi gusto ko, Panginoon, mabigyan ng glory ang pangalan mo. Hello, are you with me? Number 2, wisdom about sin and forgiveness. Lord, bigyan mo ko ng karunungan patungkol sa kasalanan. Karunungan, Panginoon, na hindi ako magko-compromise. No? Bigyan mo po ako ng karunungan, Panginoon, na magbigay ng pagpapatawad when it is needed. Kailangan po ba nating magpatawad? Taas mo ang kamay lahat ng nasaktan. At nangangailangan mag-release ng pagpapatawad. Totoo po ba? When we forgive, tinulungan natin yung sarili natin. Hello? Siya, move on na siya, ikaw hindi pa. Baka sa susunod na taon, move on na siya, ikaw hanggang ngayon, di pa din. Hello? New Year na. Sabi mo sa katabi mo, sabi nga ni Pastor Lou last Friday, grabe yon yung preaching ni Pastor Lou. Tama na ang drama! Hello? May kausap po ba ako ngayon? Sabi ko, Sabi nung iba, Pastora, tamaan si Mami doon sa tama na ang drama, huwag ka mag-alala, pati ako, tama na drama, sabi ni Lord. Hello? Are you with me? No? What else? Wisdom about purpose. Lord, what is your plan? What is your will for me? Ano po ba yung kalooban mo? Sabi, make the most of every opportunity. Pero not the point na tayo ay magiging busy sa kingdom, but not busy to the king. Sino sa inyo dito naging busy last year sa ministry? Taas ang kamay. Don't get me wrong, ministry is good. Pero kung wala tayong panahon sa Panginoon, wala ring saysay yung ministry natin. Hello? Stress. Sino sa inyo minsan na stress? Taas ang kamay. Sino sa inyo last year overloaded? Grabe yung Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, nasa church lagi. Ikaw na, nasa church. Hello, are you with me? Nasa ministry, no? Again, hindi po yan masama. Hindi po yan masama. Totoo po ba yon? Anyone living in today's society knows the struggle of trying to handle the load of life sa buhay po na ito. Talagang hinahabol po tayo ng oras. You don't have enough time to do things you have to. Bakit? Kasi Pastora, Sunday, nasa church. Monday, nasa jail. Tuesday, ganito. Nasa life group. Wednesday, magla-life group ulit. Thursday, may prayer works. Friday, ano pa bang Friday? Saturday, may practice pa. Paano pang buhay ko? Wala na nga ako love life. Yung buong buhay ko, nandun pa rin sa sabi ng isang kabataan. Sabi niya, okay lang yan. Habang nag-aantay kay Lord, ang mahalaga, ginagawa mo naman para sa Panginoon. Hello? You feel tired? Worn out? Burn out? Sino na burn out last year? Taas ang kamay. Be honest naman. Ha? Totoo po ba? Yung symptoms na yan, may nag-aral niyan. Si Richard Swenson, MD, pinag-aralan niya yung symptoms ng overload. Sabi niya,
Kapag ka-overload ka, no? Ito daw yung mga taong overload. Number one, we are overloaded with commitments. Last year, sino na maraming commitments? Asang kamay? Ako din po. Sobra. Pag tinignan mo yung November at saka December ko, punong-puno yung kalendaryo ko pag tinignan mo ganun blue. Kasi napakadami kong overload ng mga commitments. Pero sino sa inyo dito pipiliin ang kanyang alin? Yung mga opportunity na kanyang igagrab, taas ang kamay. Naniniwala po ba kayo hindi lahat ng opportunity sinusunggaban? May mga opportunity na minsan pang lang yan, panggulo, pananggulo. Hello, may kausap po ba ako ngayon? We have to pray for it. Lord, do I need to come in this place or kailangan ko pong hindi to puntahan? Hello, sabi mo sa katabi mo, nagsasalita din yung katawan. Sino sa inyo nagsalita yung katawan na pagod? Pag nagkasakit na yan, nagsasalita yan. Maniwala po kayo sa akin. Nagsasalita po ba yung katawan natin? We feel tired, we feel stressed, we feel overload. Bakit? Walang wisdom. Pwedeng humindi. Pwedeng minsan hindian. Number 2, we are also, sabi ni Richard Swenson, sabi niya sa kanyang pag-aaral, we are also overloaded with possessions. Our closets are full. Sino sa inyo lumuluwa na yung kanyang aparador, taas ang kamay? Lalo mga babae, kakaukay-ukay. Totoo po ba yun? Lumuluwa na yung mga damitan nila, yung garage nila punong-puno na ng, basura. Minsan, hindi natin kailangan binibili natin. Hello? May kausap po ba ako ngayon? Pero sino sa inyo mag-unload? Magtatanggal ng mga luma. Magtatanggal ng mga lumang damit, tapos iukay-ukay na yan. Tapos maraming mga gamit sa garahe na hindi na kailangan, pamigay na yan. Mga sapatos na hindi mo na sinusuot, okay, magaganda pa, pamigay mo na yan. Hello, are you with me? Sabi niya, overload not only with the commitments, overload with possessions. Yung hindi kailangan, sabi mo sa katabi mo, pamigay mo na. Overload with what? We have an overload in the area of work. No, we get up early, we fight the traffic. Sino po sa inyo dito malayo pinagtatrabuhan, natatraffic, taas ang kamay? No? Nakikipagbanggaan. Tapos maiinit ang ulo. No? Alam niyo po mga magulang at mga kapatid, dyan tayo overload sometimes sa trabaho. No? Pwede po tayong mag-unload. Magtanggal po tayo ng mga bagay that sometimes nagbibigay ng stress at ng sa buhay ng bawat sa atin. Why? Again, we need to make every opportunity. Pero kailangan, sabi ng Bible, with wisdom. Sabi mo sa katabi mo, with wisdom. Amen. Amen. Panghuli, there's also an information overload. Sino sa inyo dito, nag-aral, napakadami na ng pinag-aralan, hindi niya na alam kung paano pa i-handle yung kanyang mga pinag-aralan. Totoo po ba? Ang daming alam. But again, kahit gaano kadami ang alam, pag walang wisdom, hindi magagamit ng maayos ang kaalaman. Can I hear amen on that? Amen. And I wanna end on this. You get the picture? You see the picture? No? Pwede naman tayong gamitin ang bawat pagkakataon, pero sabihin mo sa katabi mo, with wisdom. With wisdom. Huwag kang magpakapagod pagkatapos magrereklamo ka. Huwag kang magpaka-stress pagkatapos iiyak-iyak at napapagod ka. Again, hindi lahat ng pagkakataon inoohan. Be careful how we walk. Make the most make the most of every opportunity. Gamitin ang bawat pagkakataon. Hello? Kaya nga tanong, ano gagawin ko tong taon na ito? Lord, gagayahin ko pa ba rin ba yung pattern ko last year? Kung napagod ka last year, iba ka ng pattern, baka kailangan mong ayusin yung pattern mo. And lastly, I want to end on this. Same passage. Understand the will of the Lord. Unawain ang kalooban ng Panginoon. Ano sabi? So then, do not be foolish, but understand what the will of the Lord is. Therefore, do not be foolish. Huwag kayong maging mangmang. Unawain nyo ang kalooban ng Panginoon.
Now, what you think God's will is for you in this new year? Ano po sa tingin natin yung kalooban ng Panginoon sa atin for this new year? Ano kaya gusto ni Lord pagawa? Ano kaya yung kalooban ng Panginoon sa akin for this year of 2025? Kasi kung may pinapabitawan si Lord sa akin, kailangan ko ata ihagis na, bitawan na. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Matthew 6 verse 33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. I think that is the will of the Lord. Hello? Are you with me? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all, sabi ng Bible, all these things, no, will be added unto you. Unahin natin ang Panginoon. No, this year of 2023, brothers and sisters in Christ, I think we need this. We need to establish our priorities. Establish your priorities. Ano ang uunahin ko? Lord, I was bombarded with so many activities in the church. But the question is, malapit ba talaga ako sa'yo? Hello? I was so many ministries. Outside, inside the church, activity in the works, na alam ko ministry rin sa'yo, Panginoon. But that question is, malapit ba talaga ako sa'yo? Your presence here demonstrates that God means to you. Kasi nandito ka ngayon. Pwede ba sabihin sa katabi mo, congratulations, you are here. You give time to the Word of God. No? Yung nandito ka ngayon, pagpapakita sa Diyos, mahalaga ang Diyos. No? Pero, mga magulang at mga kapatid, kailangan mong pagpasyahan, nakatayo ba talaga ang Diyos sa buhay mo? Again, kasi hindi po natin pwedeng pagbintangan na nasa simbahan, nasa kalooban ng Panginoon. Because sometimes, nandun siya sa mga pagkakataon na nakakompromise ang kanyang lakad sa Panginoon. But the fact that you are here this morning, pagpapakita na Lord, sa kabila that I am struggling, pinipili kong manatili sa kalooban mo. Na kahit nag-struggle ako ngayon, who among you here struggling? Taas ang kamay. Those who are struggling today, pipiliin ko, Panginoong, tumayo sa kung ano ang pangako mo sa buhay ko. Sabi ni Paul in Philippians 3 verse 8 and 9, sabi dito, oo, itinuturing kong walang kabuluhan ng lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga. Ang pagkakakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay pinapalagay kong walang kabuluhan at itinuturing kong basura. Makamtan ko lamang si Kristo. At sa panguling verse, at lubos na makipag-isa sa Kanya. Ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon, buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Ano sabi ni Apostol Paul? Itinuturing daw niya ang lahat ng bagay na walang kabuluhan. No? Alam niyo po yon? Kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo. Alam niyo po, para sa Kanya, walang saysay ang lahat ng bagay. I am hoping, just like Apostle Paul, no? Kung meron tayong sasabihin, my relationship with God through Jesus Christ is the most important thing to me. Yung relasyon ko sa Diyos ang mahalaga sa akin sa taon ng 2025. More than any relationship that we have. Relationship with our husband and wives. Relationship with other people. Kung merong mas mahalaga, Lord, relasyon ko sa iyo ang pinaka-mahalaga. Can I hear amen on that? Learn how to live today. Learn how to live today. Mga magulang at mga kapatid, maunawaan dapat po ng bawat isa po sa atin, paano dapat tayo mamuhay bilang mga mananampalataya sa panahon po natin ngayon. I'm hoping this new year, bagong taon na po, no?
we find ourselves remembering what the Lord has done in our life in the past. And at the same time, focusing doon sa mga bagay na gusto ng Panginoong fokusan natin sa taon ng 2025. Can I hear amen on that? No? Sabi ng Bible, babasahin ko ulit, therefore be careful how you walk. Be careful how you speak. Be careful how you live. No? Not as unwise, but as wise. Making the most of every opportunity. When we make the most of every opportunity with wisdom. Hindi lahat ng oportunidad igagrab mo. With wisdom. No? Because the days are evil. Alam niyo po, palapit na ng palapit ang araw ng pagbabalik ng Panginoon. Hello? Marami nang nagaganap. We see the California. Grabe po, no? Pag tinignan mo, it's just like a Sodom and Gomorrah. Sabi ko, saan galing ang wildfire? Sa clouds? Para akong bata, saan galing yun? Saan galing yung Saan galing yung apoy? Saan galing? Saan nagmula? Video lang yung nakikita natin. Wala tayo dun sa place. Hindi natin nadadaanan. But again, mga magulang at mga kapatid, maybe life is uncertain year 2025, but there is one thing na certain, sasamahan ka ng Panginoon. Ang buhay naman talaga ng tao uncertain. Ngayon maayos, bukas hindi. Ngayon ganito, nasa kawalan, bukas meron. But one thing is certain, those who believe in the Lord, hindi pababayaan ng Panginoon. Lahat ng nagtitiwala sa Panginoon, hindi pababayaan ng Diyos. Mga magulang at mga kapatid, biyaya ng Diyos ang dahilan bakit ka ngayon nakakapagpatuloy sa buhay. Biyaya ng Panginoon ang dahilan why I'm standing in front of you. Biyaya ng Diyos ang dahilan bakit kailangan nating ituloy ang lakarin natin sa ating pong mga buhay. Kung nag-a-agree ka dyan, tatayo ka sa umagang ito. Lord, totoo. Biyaya. Sukdo ng biyaya. Dahilan kung bakit kami naririto sa umagang ito. Dahilan, Panginoon, kung bakit kami nagpapatuloy. Dahil sa mayamang biyaya mo. Biyaya ang dahilan. Wala po kaming bagay na maipagmamalaki sa'yo. Yung mga bagay, yung mga accomplishments, yung mga possessions that we have. Lord, yung mga bagay, Panginoon, in our lives, even the very life that we have, hindi namin pwedeng ipagmalaki sa iyo. Sa oras mong ito, Panginoon, ang aming panalangin, just like the prayer of David, teach us to numbers our day. Upang magampanan namin at magawa namin, Panginoon, ang kalooban mo sa amin pong mga buhay. Sa oras na ito, as we come into your very throne of grace, O God, Lord, masumpungan mo nawa kami na nagtatapat sa iyo sa oras po na ito. Church, as you close your eyes and bow down your head, alam ng Panginoon yung naging lakad mo last year. Kung meron kang pangako na ibibigay sa Panginoon this year of 2025, ano yung nais mong sabihin sa Panginoon? Ano yung nais mong gawin sa Panginoon? Lord, I've been so busy last year. But this year of 2025, I will make most of every opportunity with wisdom. Because we know, Lord God, that the days are evil. Hahayaan mo, Panginoon, na turuan kami, tulungan kami, na makita namin, Panginoon, ang bawat pagkakataon, hindi namin igagrab. Bagkus, O God, gagamitin namin ng may karunungan. Lord, sa oras na ito, patuloy kang kumilos sa bawat isa po sa atin. Let's continue to contemplate to the very word of the Lord right now. While singing this song, Lord, biyaya mo Dito kami ngayon, biyaya mo, Panginoon. Naniniwala kami, magpapatuloy kami dahil pa rin sa dulang biyaya mo, Panginoon. Dapat
Pag-ukulan ng habag at wakas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo kami, Panginoon. Niyakap mo ako. Lahat ng nakaranas ng sukdulang biyaya ng Panginoon, just open up your heart to Jesus. Right now, you are standing in front of the Lord today. Hallelujah. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahiran ang kabanata. Yes, oh God, hallelujah. Kaluwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Minsan pa nating awitin sa Panginoon sa oras na ito. Hindi mo man natapos ang taon ng 2024. May mga bagay in the past na hindi mo natapos. Hallelujah, kapatid. May biyaya ang Panginoon for us to continue this year of 2025. Ora karabasi karababababababahay. Hallelujah. Hallelujah. Gawin mong altar. Yang kinatatayuan mo sa umagang ito. Ora karabasi karabababahay. Niyakap mo ako, Panginoon. Lahat na nakaranas na pagyakap ng Diyos, lift up your hands and your voices to the Lord. This morning, sikarabababababababahay. Ora karabasi karabahay. At katwiran na kahit minsan di nabahiran ng kabanalan kaluwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Oh, we bless your name, oh God. Hallelujah. Maranasan mo ang sukdulang biyaya ng Diyos sa umagang ito. Ora karabasi karababahay. Pagkakasala, Higit pa sa buhay ko. salamat sa sukdulang Bisa mo bang sabihin sa Panginoon o Diyos? Ora karabasi karababababababahay. katwiran ng We thank you, Lord God. We thank you, Lord Jesus, for your grace, for your mercy. Thank you, God. Ora karabasi karababahay. Salamat sa sukdulang Biyaya! Biyaya ang dahilan! Why we continue, Jesus! Ora karabasi karababahay! We will start this year of 2025! Hallelujah! Looking forward! Looking forward, God, for what you are going to do! Ora karabasi karabababababahay! Salamat sa sukdulang biyaya, O Diyos! ng katarungan. Awitin mo na may pagsamba sa Panginoon. Ikaw na nakaranas ng sukdulang biyaya ng Diyos. Kaganalan, kaluwalhatian. Oh, we bless your name, Jesus. O Diyos ng pag-ibig
Patuloy ka namin, Panginoong, aawitan. Ora karabasi karababababababahay. Lord, alam mo, Panginoon, yung mga bagay na hindi namin natapos sa taon ng 2024 at kailangan naming ipagpatuloy. At alam mo rin, Panginoon, yung mga bagay na dapat naming bitawan. Lord, sa oras na ito, we will focus, O God. We will understand, Lord, what you want us, Panginoon, na ipagawa sa bawat isa po sa amin. Ora karabasi karabahay. Higit pa sa buhay ko. Oh, we bless your name. Salamat sa sutulang biyaya mo. Pwede po ba sa umagang ito, hawakan po natin yung nasa kanan at nasa kaliwa. And let's give a moment for prayer right now. Let's pray for one another. Come on, let's pray for one another. Lord, just like the prayer of David, God, teach us to number our days para mabigay namin, Panginoon, so we may present, Panginoon, our heart of wisdom. Lord, sa oras na ito, ang aming panalangin, Panginoon, patuloy kang kumilos sa bawat isa sa amin. Those who are online right now, come on, you pray as well. Manalangin ka sa Panginoon sa oras na ito. Hallelujah. Life is uncertain. But there is certain things, Panginoon, na pwede naming panghawakan, Panginoon. You are with us. You are with us, Panginoon. Hindi namin alam, Panginoon, ang araw ng bukas. But God, alam po namin, Panginoon, that everything will fall into place, Panginoon, kasi alam namin, sasamahan mo kami. Come on, church, right now, pray for one another. Lord, we pray, Panginoon, for this year of 2025, Panginoon. Lord, patuloy mo kaming tulungan. Lord, give us wisdom, Lord God, to face this life, Panginoon, nang may karunungan, Panginoon. Lord, dalangin po namin, Panginoon, na patuloy na samahan mo kami sa lahat ng decision making, sa lahat ng gagawin namin, sa lahat, Panginoon, ng pagkakataon. Lord, we will choose you. We will choose you, Panginoon. Kasi naniniwala kami, Panginoon, na wala kaming kakayahan apart from you. Naniniwala kami, Panginoon, kung hindi mo kami sasama, wala kaming magagawa. Lord, sa oras na ito, ang kumpiyansa na meron kami, Panginoon, ay kumpiyansa na nagmumula sa iyo, na anumang aming kakaharapin sa taong ito ay aming mapagtatagumpayan, sapagkat ang karunungan na nagmumula sa iyo ang siyang binababa mo sa bawat isa po sa amin sa oras na ito. Today, O God, we pray, Lord, ang bawat isa na naririto, Panginoon, patuloy na panghahawakan ang iyong salita. Patuloy na panghahawakan, Panginoon, ang iyong mga pangako. Sapagkat naniniwala kami, Panginoon, Ikaw ay aming Diyos. Ikaw ay Diyos na mabuti. Ikaw ay Diyos na tapat. Ikaw ay di nagbabago. Ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman.